Hi guys! So, ayan, at naglinis ako dun sa hagdanan kasi nilabas na ni Joshua yung ibang binaklas dun sa kwarto. Ay, sami. So, ito guys. Ayan. Ayan, dyan mo na ilagay kasi dadali namin yan sa basura. Ayan, so tulong-tulong talaga kami. Ayan. This is Joshua. Ayan, so ngayon ay paglulutuan ko sila ng pizza. So, ang pizza pala na iluluto ko ay Steinofen pizza. Ayan, Diavolo. Parang Diavolo, no? Kasi siguro kayo sinabing Diavolo, it's many chili. Ayan. So, I show you. So, ayan guys. So, ayan yung aking ready for cook na to. Yung mga ganito. Ayan. So, ito yun o. Diavolo. Ayan. So, ang dami niyang ito, pakita ko sa inyo. Wait. Ayan o. So, ang dami niyang chili. Kaya sabi ko kay daddy, baka hindi makain ni Joshua kasi machili. Sabi naman niya, hindi naman daw ganun kanga. So, we watching for kung kakainin niya o hindi. At nagawa na rin ako ng salad. So, yan yung lunch nila. At ako ay, syempre, rice. Ayan, so, ayoko naman minsan kumain ng rice. Pero talagang, pag mga ganitong trabaho, mabibigat, kailangan rice. Kasi kung kakain lang ako ng ganito at tapos mabigat ang trabaho, parang gutom pa rin ako. Ayun. So, si daddy nandoon ulit sa taas at paunti-unti niyang binabaklas, hindi sabay-sabay. Para hindi ganun. Kasi yung space dun sa taas, para makagalaw siya. Ganun siya magbaklas ng ng kisame. So, ang sabi pa nga niya ay much better yung kisame dun sa kwarto ni Joshua kaysa dun sa kwarto namin. Kasi asin talagang butas at tumutulo yung tubig. May tulo talaga doon. Uy, ano naman yung tulo na yan? Joke. Ayan. So, mag-ingat sa tulo. Joke. Ayan. So, ito muna kayo guys ha. So si Joshua dito sa labas. Nilalaro niya si Blacky, baby Blacky. Doon niya sa neighbor namin. Blacky! That's Blacky. Ayan ang pusa yun ng neighbor namin. That one. Blacky! You take a video, be. For Blacky. Oh, yan. Ha? Hi, everybody. So, yan ang kalaro niya kasi wala naman siyang ibang kalaro. Pagod. Blacky is tired also, like you. Ayan. He's not tired. No. He's not tired. Ayan. He's not tired. Yeah? Chin ka. Tingnan ko. Ayan. Nakalaro. Oh, busy si Blacky. Maybe he found insect. Yeah. Yeah. Yeah, maybe he found it. Chin ka. Chin ka. Chin ka. Hola. Hola. Yeah. Sure, I put here. You play there only. Okay? Opo. You play only there with the camera.
around there. Then you can see. Ready? Stinka. Bye, everybody. The Blackie. The Blackie. The baby Blackie. So, Blackie. Say cheers, everyone. Blackie. Blackie. Bye. Ayan. For you first or the daddy? Daddy first. What do you say it? What do you want? Are you sure you eat this? Nah? I think it's it. Stinkabole, 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 oh stinkabole, 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 stinkabole. Really? I'm banana girl. Banana is good. You are banana girl. And you? What is you? Ayun nga. Ang sarap ng saging. Favorite ko yan. So, tawagin mo na si daddy at kakain na siya. You are the Guys, ayan. So, kararating lang namin at punta kami sa basurahan. Sa malaking basurahan dito sa lugar namin. So, yung mga tinanggal na sa taas na mga kahoy ay dinirect na namin doon. So, kararating lang namin. So, ngayon, andun yung gagawa, tsaka si daddy nasa taas at binibilang kung ilan yung gagamitin nila para sa pagtalit ng ganyan. Kisame. Deke kung tawagin dito eh, deke. Ayan. Ayan, so, ay nako, kanina ko pa tinatanggal tong aking kinecklace. Hindi magtanggal kasi nagkabuhol-buhol. Ay nako.
Ayun muna guys ang update. Mamaya ko na ipapakita sa inyo kung ano ba yung kilalabasan no, ginawa dun sa itaas. So, ayan na nga, at iba-voice record ko na lang siya, guys. Ayan, nakikita nyo naman na nabaklas na ni Daddy yung kisame natin. So, nakikita nyo yung loob. Ayan. May part dyan na sira-sira na. Kaya kailangan na siyang palitan. Meanwhile, Guys, so, akit tayo sa taas at check natin yung ginawa ni Daddy sa taas. Ayan, so, mag-alas 5 na dito, guys. Kaya napapahinga na si Daddy. Ayan. So, ayan. Tignan natin yung deck eh. Ayan. Ayan. So, yung ibang material, inakit niya na. Ayan na, pero bibili pa kasi kulang pa yan. Ayan. Tapos sabi nung gagawa ay di naman na kailangan bumili ng marami. Kasi meron siyang mga ibang mga ginamit before. Tapos, ayun, konti na lang yung bibilihin niya. Ayun lamang guys. So, dito muna tatapusin ang aming vlog at rest day na si Daddy at ako ay magpiprepare na ng dinner namin. Thank you for watching. See you again guys. Bye. the next day. Hello guys. Hello. So, ngayong araw na ito ay day 2 na ng ginagawa ni Daddy na dito sa kwarto ni Joshua. Pakikita ko lang sa inyo kung ano ba yung nagawa niya. So, today nga pala ay nagpunta sila sa bilihan ng mga material, sila ni Joshua. At sinasama nga ako. Kaya lang, masakit yung hinlalaki. Yung hinlalaki ko sa paa. Yung ugat. Kaya matanda na kasi. Ayan. Hindi. Kasi nasobra nata yung kain ko ng karne. Nagsunod araw. Kasi bawal nga sa akin yung mga karne. So, by the way, balik na tayo sa ating pinag-uusapan. Ipakita ko na sa inyo yung ginagawa dito. So, ayan guys. Ikot ko kayo. Ayan ang kabuuan ng kwarto ni Josh. So, ang ginagawa dito ay yung kisame. So, makikita nyo, yan. Parang may mga pom-pom dyan. Pero hindi yan basta-basta phone. Special na phone yan. Foam. Ayan, special na foam yan, guys. Yun yung nilalagay dyan para hindi pumasok yung lamig sa loob ng bahay. Ganito talaga dito sa ganito ang gawa dito sa Europe. Ayan. Tapos ayan. So, ito nag-start si Daddy. Ayan, nakita niyo yung green na yan. Yan yung ginagawa niya kanina. Ayan, siya lang mag-isa. Ayan. So, malaki-laki pa yung kakailanganin. Kaya, bumili na siya. Ayan. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung nilalagay doon. Ang tawag doon ay, Stein wool. Ayan. So, ganito guys, Ayan. Ayan. Hindi yan basta-basta, pom. Ano yan. Basta, iba yung niya. Yan. Yan yung nilalagay dyan para kapag nag-wind, nag-snow, hindi papasok yung
lamig sa loob ng bahay. Kasi yung heater ay nasa taas. Yung heater namin nasa taas. So, ito yung heater. Ito. Heater ba to? Electric. Basta, ayan. So, sabi ni Daddy kasi yung heater ay nasa kisame. Ayan. Tapos, hindi ko alam kung nasaan dyan. Tapos, tapos ito yung pinaka-switch niya. Ayan, guys. So, feeling ko si Daddy lang maggagawa nito. Ang mahal kasi ng labor dito, guys. Diyos ko. Yung material, hindi ganon kamahal. Pero yung labor, 500 to 800 Swiss franc per day. Ganon. Ganon ang ano. Ganon ang labor. Ayan. So, depende na lang kung meron kayong malapit na kaibigan. Ayan. Natutulong sa inyo. So, guys, hanggang dito na lang muna. At, mamaya na uli. Tschüss! The next day. Hello, guys. Ayan. So, kahapon ay hindi tayo nag-video kahapon. Kasi kahapon ay ang ginawa ni Daddy dito sa bahay ay dun sa bahay-bahayan ni Joshua, naglagay siya ng saksakan. Another na saksakan na electric. Ayun. Tapos, so today is Thursday. Ay umalis yung mag-ama ko kasi nakulangan pa sa pagbili ng materyales. So, dapat pupunta ako ng doktor. Kasi guys, namamaga na naman yung aking paa. So, nasobrahan sa meat, sa mga bawal na kainin. Kasi guys, tinaray ko lang naman talaga kung babalik pa siya o hindi. Ayun, yan na pala ako. So, ibig sabihin, may gout talaga ako. Mataas yung uric acid ko. Ayun. So, sabi ko kay Daddy, samahan niya ako sa doktor. Ayun, nagtalo kami ng konti kasi nga busy siya at wala pa siyang masyadong tulog. Ganun yun kapag mayroong gagawin sa bahay o basta trabaho. Ganun siya. Kumbaga, nasa utak niya yung kung paano niya matatapos yun. Kasi yung kasama niya na gagawa nito ay sabi ay baka today ay maggawa sila sa taas. So, napakita ko naman sa inyo na nagawa na hindi naman at least full. Kasi hindi kakayanin ni Daddy mag-isa yun. So, naglagay na siya na insulation sa mga gilid-gilid. Ayan. So, yung gitna na lang siya. Ayun. So, kailangan talaga yun ng tulong. Dalawa dapat ang hawak doon. Ayan. So, yun lang yung update dito sa kwarto ni Joshua. At, ang hirap pala ng may gout. Ang daming hindi dapat kainin. Kasi natitrigger talaga yung gout ko. Kung ano yung mga paborito ko, yun yung mga bawal. Ayan. So, kagabi, natake kasi ako ng gout ko kagabi. Mga 1 o'clock, mga 1:03, ganyan. 1:03 na sakit na siya. Tapos, pinatulog naman, nawala yung sakit niya. Nakatulog ako ng mga bandang 2:30. Nagising na naman ako ng mga 3:25, mga ganun. Ayun, tapos, di na ako masyadong makatulog kasi kapag dinadantay ko yung paa ko, sobrang sakit. Ganun pala kapag may gout. Sabi dun, nanood ako dun kay Dr. Ong, tsaka dun sa isang doktor na pinapanood ko sa YouTube. Ayan, about sa gout ay talagang kapag nagkaroon ka talaga nito ay grabe. Ayan, so ingat-ingat na rin ako ngayon. For start now, ay mag-ingat na ako kumain ng mga bagay-bagay na bawal at hindi na ako masyado kakain ng marami.
Ayan, kasi isa din siguro natitrigger yung medyo bumibigat kasi ako guys. Nakita nyo naman. Nakikita nyo naman, di ba? Ayun. So, ayun, yun lang. Kaya, ika-ika ako ngayon. Ayun. May gusto akong gawin, hindi ko magawa. Tapos, alam nyo ba guys, di ko alam kung na-scam ako. Ayun. Basta saka ako na ikukwento sa inyo. Isa pa rin ang problema ko, hindi rin ako nakatulog. Ayun. So, mahangin dito ngayon sa amin. Labas. At weather. Ayun o. Tingnan nyo guys. Apple tree ko. Diba mahangin? So, pero mainit siya. Ayan. Ayan. Ayun. Hapon, saka ng umaga, medyo okay naman yung yung paa ko. Kaya nakapaglaba rin ako kahapon. So, late na natapos, kaya hindi natuyo kahapon. Kaya, kaninang umaga, ngayon ko siya umaga, sinampay sa labas. Ito. Ayan. So, marami-rami. Ayan. Marami-rami yan, guys. At ang hangin. Malamig yung hangin. Mainit siya, pero malamig ang hangin. Tingnan nyo, ano pa ako? Pull over. Nakalimutan ko yung rose ko. Ayan. Tingnan yung rose ko. Yung iba na dead ball na. Pasok muna dito sa loob. Ayan, so, sa di nakakaalam ay bakasyon po si Daddy ngayon. Ayan, dito lang kami sa bahay. Ayun, tapos si Joshua, bakasyon din. Ayan, so, sabi nga pala hindi talaga mawala yung marites, kahit may marites. May marites din dito, Nasa Europe na, hindi marites pa eh. Alam niyo ba guys? Nung one time, last week, nagbike kami ni Joshua. Punta kami ng playground. Tapos, yung isang matanda doon, nakikita ko siya kada umaga. Kaya binabati kami noon. Hindi naman totally matanda. Siguro mga, na siya, 60 plus, 62, 65, mga ganyan. So, nagtaka siya. Dati kasi, matagal na matagal pa yung unang ask niya sa akin. Kasi malaki na nga si Joshua. So, kasi dito guys ay kapag mga ganong malaki na, hindi mo na kailangang ihatid-hatid. So, sabi ko, hindi lang sa paghahatid yung ginagawa ko kada umaga. Kumbaga, exercise din. Ayun. And then, ito nga lang, nung last week na kami ng playground. Siyempre, kapag mga bakasyon dito, wala masyadong mga bata sa playground. As in, karamihan na sa bakasyon. Mga ilan-ilan lang yung mga hindi nagbabakasyon. Or kung nagbabakasyon, dito lang din sa Switzerland. Ayun. Tapos, sabi nung matanda sa akin, yung matandang babae, sabi niya, kasi tagal namin hindi nakita uli. Kasi nga, na-stop yung paghahatid ko kay Joshua. Kasi, mula nung nagkasakit ako, yung hindi ko kaya yung maglakad pataas. Kasi yung eskwelahan, di ba nila, paakit sa pataas. Ayun, buti na lang ngayon, ay dumadaan kami ni Joshua doon sa shortcut. Although, pa rin, medyo patirek, pero hindi na kagaya doon sa kabilang way na dinadaanan namin. Everyday noon. Ayan. Tapos, sabi nung matanda sa akin ano ba yun? Kalimutan ko. Sabi nung matanda, sabi niya, bakit di kayo magbabakasyon? Sabi niya ganyan. Tapos, sabi ko, kasi nakapagbakasyon na po kami.
Galing kami Pilipinas nung summertime. Sabi niya, okay. Sabi niya, dapat nagbabakasyon kayo. Ganun. Sa isip-isip ko, bigyan niyo kami ng allowance para makapagbakasyon. So, ngumiti na lang ako. Joke lang yun. Kaya ngumiti na lang ako. Mabait yun si ate. Parang siyang hindi siya pure Swiss, German. Ano siya, parang American. Parang galing siyang American. Kasi may accent yung yung salita niya. May accent siya. Ayun. So, bongga yung na yun. Yung kamaretasan ko doon. Bongga yun. Ang sasakyan nun Mustang. Oo, Mustang. Ganda. Talagang, kada nandun na kami sa tapat ng bahay niya, na talaga, eksakto lagi na palabas siya. Kaya nakikita ko na siya yun. Tapos, pagka babalik uli siya, nakaway yun sa amin. Ayun. Kaya, ganun na lang siguro, Pilya na close kami. Yun lang, nakakwento ko lang kasi mababait yung mga tao dito sa Switzerland. Ayun. So, yun lang na ko. Kung pag kailangan nyo ng tulong, tulungan kayo. Mga ganyan. May mga, pag hindi nyo alam, talagang pipilitin nila na intindihin kayo. Parang ganun. Yun. So, syempre, may mga hindi rin, pero the most mababait naman yung mga tao dito, yung mga Swiss dito. Ayun. Yun lamang, guys. Nakwento ko lang. At, ano pa ba yung aking ikukwento sa inyo? Hindi ako masyadong makagawa. Gusto ko sanang mag-ayos-ayos dito. Pero hindi naman madumi yung bahay namin. Ayan. So, update ko na lang kayo ulit kapag nakarating na sila Joshua dito sa bahay. At dun sa ginagawa nila sa kwarto ni Joshua. Ayan. So, meron pang susunod doon pagkatapos ni Joshua. May mga ipapaayos pa dito sa bahay kasi alam niya naman dito sa Switzerland ay hindi ganun easy magpaayos ng bahay, magpa-renovate kasi mas mahal pa yung labor ng tao kaysa sa mga yung mga materyales. Ayun. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya naman nila, yung mga nagpapagawa, sila na yung gumagawa. Gaya ni Daddy. May time naman siya. Alam niyo ba si Daddy? Electrician yan. Ang layo ng electrician, nagiging construction. Tapos, basta ang dami niyang alam sa buhay. Ayan, kaya kahit na mainit ulo niya, swerte pa rin ako yan kasi yung mga sira sa bahay namin, siya nagre-repair kasi syempre hindi ko naman magagawa yan at alam naman ni Daddy na gano'ng kamahal ang labor dito. So, dyan lamang kayo guys. See you again guys. Ayan. Hello guys. So, nandito ako sa kwarto na nire-renovate ni Daddy. So, pakita ko lang sa inyo ng saglit kung ano ba yung mga nabili nila. Nandiyan na sila at nag-aantay na lang si Daddy. So, yung mga gamit dito, naka-ready na. Kumbaga yung gagawa na lang yung mga kasama ni Daddy. So, ito guys. Ayan. So, nakita nyo yung iba. Wala pa siya. Kasi yan, kailangan. May kasama siyang gagawa niyan. Ayan. Tapos yung mga sulok-sulok. Ayan. Nalagyan na rin ni Daddy. Importante yan. Kasi kapag nag-snow, mahangin sa labas. At para hindi papasok yung air galing sa labas. Ayan. So, ito pala yung isa sa mga gagamitin. Ayan, hindi ko lang alam anong tawag dyan. So, ito yung mga silicone. Ayan, silicone, screw, tapos yung, yung kahoy, tapos yung mga tools. Tapos ito para sa mga electric. Ayan, electric yan. Tapos ito yung iba pang
Anong tawag dyan? Nakalimutan ko. Stein wool. Ayan. So, ayan, waiting na lang. Ayan, so waiting na lang dito. At maya-maya, ay sana, dumating yung kasama ni Daddy na magagawa. So, yung kay Samay nasa baba na pala. Ayun. So, yun lamang guys, ang update. So, mamaya na uli guys. See you again.